Kabanata 2. Maaga pa para guminik, mabuti pa mag-ikot lang na muna tayo rito sa mall, yaya ni Michelle, nang makakain na sila ng dinner. Teka, anong oras na ba? Mabuti pa manood na lang tayo ng sine. Suggestion ni Janine. Aba, sige. Nagkasundo nga silang manood na lang muna ng sine bago magtuloy sa gimikan. Ang problema lang, wala na pa palang bagong pelikula na pareho nilang type na panoorin. Yun bang action o horror kaya? Sa makalawa pa ang palit ang palabas sa mga sinihan. Ano? Manonood pa ba tayo? Pare-parehong tearjerker ang mga palabas o konsumindong wika ni Michelle. Teka, mukhang maganda ang teaser ng pelikulang ito. Naagaw ang pansin ni Janine sa maikling teaser na isang banyagang pelikulang itinatanghal sa loob ng sinihan. Mukhang drama. Talaga pati caption drama. Naku, antukin lang ako riyan. Halika na, magkape na lang tayo. Wait, gusto ko talagang panoorin ng pelikulang ito. Pero naging makulit si Janine na ewan kung bakit sa mga sandaling iyon ay feel manood ng iyakan. Matutulog lang ako sa loob. Bahala ka. Basta ako manonood. Nasunod din ang gusto ni Janine. At kagaya ng sinabi ni Michelle, umpisa pa lang ng pelikula, tulog na ito. Noong una ay kinakalabit niya ang kaibigan para manood din. Pero kalaunan ay hinayaan na lang niya dahil masyado na siyang nahook sa pinanonood na talaga namang drama. Kwento ng isang babaeng nagpatungo na sa pagtatandang dalaga ang palabas. Malungkot ang pag-iisa nito sa malaki at magandang bahay hanggang maisipan nito na magkaanak kahit walang asawa. Nagkaanak naman ito sa pamamagitan ng artificial specimentation, ang known and donor ng spell cell na inilagay sa sinapupunan nito kaya walang kinikilalang ama ang bata. Pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay may anak na ito at ang istorya ay umiikot sa pagpapalaki ng isang ina sa nag-iisang anak. Buong pagmamahal ang binigay nito sa bata. Lahat ay ibinigay, kulang na nga lang ay ang sariling buhay. At baliwala sa babae ang lahat ng iyon. Ang kaligayahan na kakamit nito sa piling ng anak ay walang katapat sa pahalagahang bagay sa mundong ito. Hanggang dumating ang pagkakataong nawala rito ang pinakaiingatang anak, may kumidnap dito at ginawa ng babae ang lahat para mabawi ito sa kidnapper. Kahit ang sariling buhay ay ipinain, mabawi lang ang pinakamamahal na anak. Sa huli, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ang naging sandata para magtagumpay ito na mabawi ang anak. Matagal nang matapos ang palabas at nag-intermission na. Ang ibang nanonood ay nagtayuan na parang lumabas dahil nagsimula na rin sumindi ang mga ilaw sa loob ng sinihan. Pero si Janine, tahimik lang siyang nakatingin sa giant screen. Habang sa tabi niya ay mahimbing ng tulog si Michelle na walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Oh hey, tapos na pala. Napaayos pa ng upo si Michelle nang naalimpungatan ito. Uy, bakit ka nakatularay dyan? Untag nito kay Janine na parang wala pa rin sa sarili. Ha? Napakurap ang dalaga para mahamig ang sarili. Ha? Hinihintay kasi kitang magising. Ano? Ikaw talaga? Bakit hindi mo pa ako ginising? Mapagsasarahan na tayo halika na nga. Hinawakan nito sa kamay si Janille at inakay ng palabas. Oo, teka naman. Baka madapa ako. Napilitan siyang humakbang pasunod dito. Ikaw naman kasi para kang wala sa sarili mo. Liham na tigilan ang dalaga. Oo nga, wala talaga siya sa sarili. Hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa napanood na pelikula. Masarap pala ang may anak. Gusto kong magkaanak. Biglang pumasok sa isip ni Janille. O dali, sakay na. Wika ni Michelle nang makarating na sila sa parking kung saan nakaparking ang big bike nito. Ha? Ano ka mo?
Janil, ano ka ba? Napakamot na lang sa ulo ang binata nang mapansin tulala pa rin siya. Ano ba talagang problema mo? Wala. Halika na. Sigurado ka? Baka may masakit sa iyo ah. Uwi na lang tayo. Hindi, sige na, halika na. Okay, sinabi mo eh. Sumakay na sa big bike nito ang binata. Siya naman ay naupo na sa bandang likuran matapos isuot ang helmet. Habang nagbabiyahe sila, tahimik lang si Janil pero patuloy siyang nag-iisip. Gusto kong magkaanak, gusto kong maramdaman kung paano maging isang ina. Gusto kong lumigaya sa piling ng baby ko. Iba pala ang may anak. Marahang napapikit ang dalaga dahil hanggang ngayon parang nararamdaman pa rin niya kung gaano kaligaya ang bidang babae sa napanood na pelikula. Nang una nitong makalong ang sanggol na nagmula sa sinapupunan nito. Kasunod nito ay tila sa loob na pasindig ang mukha niya sa likod ni Michelle na patuloy pa rin nagpapaandar ng big bike. O bakit? Naramdaman iyon ng binata. Nahilo ka ba? Punong-puno ng pag-aalala ang tinig nito. Hindi, okay lang ako. Sige na, bilisan mo na lang para makarating na tayo roon. Okay, you're the boss. Magisgis na nga sa kalsada ang big bike nito. Siya naman ay patuloy na pananahimik na parehong nakaapekto sa paglabas nila iyon. Dahil hanggang makarating na sila sa bar na madalas nilang pinupuntahan ay nananatili ng tahimik si Janil. O halika, sayaw tayo, yaya ni Michelle sa kanya nang pumainlang ang maharot na tugtog. Ayoko, masakit nga ang paa ko. Dito na lang ako. Uubusin ko itong gin tonic ko. Sigurado ka? Ang alam ko, mahilig kang sumayaw ah. Wala talaga ako sa mood. Marahan niyang sinimsim ang alak sa kopeta niya. Gusto mo bang maghanap ka na lang ng kakilala riyan? Marami naman tayong kakilala rito ha. Ayoko. Padaskol na kinuha ni Michelle ang bote ng serbesa at inis na tinungga iyon. Mitch, galit ka ba? Bahagyang nawala ang atensyon niya sa iniinip at natutuon na kaibigan. Hindi ako galit, naiinis lang ako. Sana sinabi mong ayaw mo akong samahan. Hindi yang ganyan na wala kang kagana-ganang kasama. Sorry kasi uwi na tayo. Tumayo na ito at inakay siya palabas. Sumunod na lang siya sa paghakbang nito para wag nang madagdagan ang bad trip. Ano ba talagang problema mo? Ininsist ng tanong ni Michelle mula sa kabilang linya. Walang ganang sagot ni Janil habang nilalaro-laro ang hawak na sign pen. Wala, mula nang lumabas tayo 2 weeks ago ganyan ka na. Bakit ba? Kahit sa mga text ko hindi ka na nagre-reply kapag tumatawag naman ako. Diyan sa office nyo sasabihin ng sekretary mo na wala ka na. Nasa meeting na. May kausap, basta lahat ng dahilan meron para lang iwasan mong tawag ko. Kung hindi ko pa binago ang boses ko at nagpakilalang kliyente nyo, hindi ka pa magpapakausap sa akin sekretary mo. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Hindi ko maghuhula, okay? Mitch, wala kang nagawang mali, okay? May ibang dahilan. Then what is it? Alam mo naman na hindi ako sanay ganyan ka. Nag-aalala ko, akala ko ba? Kahit may ginagawa ko rito sa office, naiisip kita. Ilang sandali, hindi nakakibo ang dalaga. Jan, tell me naman, oh please. Kung may problema ka, tutulungan kita. Kung gusto mo, pupunta ako riyan, susunduin kita. Wag na, tatawagan na lang kita mamayang gabi kung pwede kang pumunta sa kondo ko para makapag-usap tayo. Ano? Ayoko, ngayon tayo mag-uusap. Huwag kang makulit. Sige na, may ka-meeting pa ako. Iyon lang at binabanan niya ang telepono. Kahit na ilang ulit pa iyon, tumunog ay hindi na niya sinagot. Balisa si Janil sa gabing iyon. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang telepono sa side table ng sofa. Hindi pa rin siya makapagpasya kung tatawagan si Michelle o hindi para pumunta roon. Kapag tumunog naman iyon at naiisip niya baka kaibigan ay naduduwag siyang sagutin. Parang hindi niya kayang sabihin dito ang totoong nangyayari sa kanya. Pabuntong hiningang dinampot ni Janil ang basong may alak. Kanidan pa siya umiinom.
Gusto niyang kumalma, nagwawalang tibok ng kanyang puso. Minsan pang tumutunog ang telepono, hindi na niya iyon sinagot. Saka lang tayo mag-uusap, Michelle. Hindi ko rin naman kayang sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ako nalilito ng ganito. Nang matapos, maubos ang laman ng baso ay narinig siya ng mga katok sa pinto. Sino kaya ito? Baka si Aling Miling, hindi pa nga lang siya sumisweldo. Sa isipin ang stay-out maid niya ang kumakatok ay tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Michelle? Para lang magulat nang makita kung sino ang naroon. Bakit ka narito? Saka akmang nilalapitan niyang pasara ang pinto. No, pero naging maagap ito sa pagtulak sa pinto at mabilis na nakapasok. Ito pa ang nagsara niyon. Bakit tayo mong sagutin ng phone ha? Bakit sabi mo ay tatawagan mo ako pero hindi naman pala? Natigilan sa iba pang sasabihin si Michelle at bagay na pasinghot sa hangin pagkuway na sulyap ito sa baso at bote ng alak nakapatong sa center table. Ba't ka umiinom? Bakit ka naglalasing na mag-isa? Tila tatay niya na naninita ang tinig ng binata. Pabuntong hininga, tinalakuran ni Janelle ang kaibigan at bumalik na lang sa sofa. Tinampot niya ang bote ng alak at takmang magsasalin uli sa baso. Akin na nga yan. Pero mabilis iyong naagaw ni Michelle at nailayo sa kanya. Mitch, ano ba? Akin na nga yan. Ayoko. Palansampak itong naupo sa single sofa at hinarap siya. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Mitch, ang kulit mo naman eh. Talaga, kaya kung gusto mong tigilan kita, sabihin mo na kung anong problema mo. I'm willing to help kahit anong gagawin ko, matulungan ka lang.